Under the sea, nakaibig, under the ICC. Hindi na makakauwi because you see. Under the sea, nakaibig, under the ICC. Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, okay. Let's talk about Toby Tiangco. Kasi hindi talaga ako makamove on sa ginawa niyang pambabalahura. Dito nga po sa alyansa. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang naidulot na trouble, nagulo ni Toby Tiangco dito nga po sa alyansa? Especially na nga po sa kakampi ni President Bongbong Marcos. Hindi nyo ba alam na nagkawatak-watak ang boto ng alyansa dahil kay Toby Tiangco? Merong nilabas na pondo. Pero ano yung nangyari? Imbes na ipunta sa mga tao, ang ginawa, binulsa ng gago. Tindi, mga minamahal. So ngayon, ano ba yung pinaka-mensahe nitong content natin kung bakit hindi makamubon si Gima? Kasi yung mga katulad ni Toby Tiangco, dapat hindi na yan nakakabalik sa ating administrasyon. Ngayon, ano ba yung ginagawa ni Toby Tiangco? Gumagano na siya, parang the boat is sinking. Dahil nga parang nabisto na siya ng ating administrasyon sa kanyang ginagawang katarantaduhan. Kabay, di ba, recently, November ata, if I am not mistaken. Ano yung sabi ni Toby Tiangco? Kung hindi daw titirahin ni President Bongbong Marcos or hindi niya ipapakulong itong si former House Speaker Martin Romualdez, abay, out na daw siya. Aalisan niya na daw si PBBM. Malamang, aalisan mo kasi nakuha mo na yung gusto mo, Toby. Huwag mo nga kaming parang pinanganak kahapon. Huwag mo kaming gawin na parang pinanganak kahapon. Mula ulo hanggang paa, kilala na namin kung gaano kakataksil, kung gaano kakatraido, diba? So sa halip na aminin na lang ni Toby Tiangco ang napakapalpak niya na pamumuno dito nga po mga minamahal sa alyansa. Dahil alam nyo naman, diba, yung boto sa Mindanao talagang wala eh. Wala talagang nakuha, walang nanalo kahit isa. 'Di ba sa admin, merong pondo na nilabas. Ang problema, binul sa di umano. 'Di ba sa halip na bigyan ng linaw, bigyan ng diin ni Toby Tiangco ang kanyang ginawang katarantaduhan, abay, wala. Talagang napaka-denial ni Toby Tiangco. 'Di ba? Nakakainis, no? Oo. Yang si Toby, yang si Chis Escudero, alam niyo, dapat yung mga taong yan, dapat yan pinag-uumpog-umpog eh. Di ba? Dapat yung mga, ano niya, yung mga brain cells niya, pinagdidikit talaga eh. Magkakaparehas lang talaga ng ano eh. Magkakaparehas lang talaga sila ng vibes. So ngayon, okay, sige. Sabi ng ating kaibigan, sabi ni Haliparot 123, sa halip na aminin ang malinaw na kapalpakan sa pamumuno ang ginawa ni Toby ay magpapalit-palit ng dahilan mula impeachment hanggang flood control at GAA 2025. Uy, oo. Tama yung sinabi mo, Haliparot 123. Kasi ang una niyang sinisi kung bakit hindi daw nanalo ang alyansa dyan nga po sa Mindanao, gawa nga daw ng impeachment complaint. Siyempre, yung mga kongresista daw po, abay parang napilitan lang daw po sila. Oo, yun yung sabi nila na sila daw po ay napilitan lang daw pong pumirma kahit ayaw naman daw po nila. Pero yung totoo, yung mga taong, di ba, yung mga botante na hawak ng mga kongresista, ayaw daw nila ng impeachment. Yun daw yung totoo. So, paano naging ayaw? Eh, may karapatan naman yung mga kongresista na umayaw. Eh, ang kailangan lang na boto, 115 votes, di ba? Eh, gaano kadami yung bumoto para sa impeachment complaint ni Sara Duterte? Almost 200 plus, 215 or 16. Di ba? Pwede naman silang umayaw eh. Pero hindi naman. Ang nangyari, pumirma pa rin sila. Parang pinapalabas ni Toby Tiangco, mga minamahal, na yung mga kongresista ay binayaran ng administrasyon para pumirma dito nga po sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, which is hindi naman. Walang ganong nangyari. So ngayon, ang failure ng alyansa
ang sinisi niya, na dapat sana panalo yung admin, 'di ba? Pero natalo. Ang sinisi niya dito is tungkol nga po dito sa impeachment complaint. Hanggang sa pumunta sa issue ng GAA at yung pinaka latest mga minamahal is yung sa flood control. Anyway, so 'di ba bilang ako kung ako yung isang campaign manager, I will do my duty, 'di ba? Para manalo. Kahit butas ng karayom gagawin ko para manalo yung aking mga kandidato. Pero itong si Toby Tiangco, siya na nga yung may hawak ng command responsibility. Ang ginawa niya, hindi siya nag-volunteer, hindi siya nagpaka-strategist. 'Di ba dapat kung ikaw ay isang tawag dito, campaign manager, dapat meron kang command responsibility eh. Dapat may komento ka, may volunteer ka, mayroon kang strategy, 'di ba? Malawak ang ground campaign, 'di ba? Dapat kinokondisyon mo yung mga manok mo, 'di ba? Kaya nga lang ang nangyayari imbes na magpaka-regional leaders, itong si Toby Tiangco, abay, ang lakas pang manisi. Oo, naghahanap ng paraan para merong maisisi. Kaya hindi ka na makakaulit ng 2026. Oo, traidor ka, taksil ka. Oo. 'Di ba? So ngayon, ang nangyari kabaliktaran mga minamahal. Ang mga mali at ang mga mapanganib na pagpapatigil sa campaign sa Mindanao, talagang ginawa ni Toby. 'Di ba? Pinatigil ni Toby ang malaking campaign rally sa Mindanao sa paniniwalang useless lang daw ito. No, useless daw yung kampanya na yon. So, pero para sa akin, it is a kind of strategy na indefensible. Parang ang ginagawa niya, nasa admin siya, pero yung loyalty niya nandoon sa kabila. Pinadama niya yung kabila eh. Parang inilaglag ni Toby Tiangco yung alyansa sa Mindanao. So, ang Mindanao mga minamahal ay turnout battleground. Hindi yan persuasion na only region, kinemi-kinemi. 'Di ba? Ang mga malalaking rally ay hindi lang para mangumbinse, kundi para palakasin ang moral and local machinery. So, syempre, dapat kailangan ng rally para ipakita yung presence mo, 'di ba? I-activate yung mga local leaders na hinahawakan mo, 'di ba? Kaya nang nangyari, hindi niya prioritize. Hindi niya binigyan ng time kasi useless lang daw po ito. Ano 'yun? Umandar yung makinarya pero yung pondo hindi na ilabas. Yun, Toby. 'Di ba? Well, kung sa bagay, ano pa nga ba nga asahan natin dito kay Toby Tiangco? May issue nga yung napakalaki dito nga po sa Navotas, di ba? Di ba yung flood control budget na umabot ng 4 billion sa loob lamang ng 1 year, di ba? Bigla ang proyekto na hindi bababa sa 50, Toby, wag kami, ha? 'Di ba? Ngayon, ano naging resulta diyan sa Navotas? Baha pa rin, oo. Tapos, mas lumalala every year. So, ngayon, ano ba yung facts diyan sa Navotas? May seawalls nag-collapse, 'di ba? May mga unfinished and delayed projects. May mga navigational na gate na nasira, 'di ba? Matapos banggain ng barko, tapos hanggang ngayon hindi pa din naayos. So, ang daming nangyayaring kabulastugan sa pamumuno ni Toby Tiangco. So, ano pa nga ba nga asahan natin dito, 'di ba? Siya mismo ang humingi ng investigasyon pero walang follow through, 'di ba? Kahit nasa kongreso siya. So, sino niloloko mo? Anong tingin mo sa amin, mga pinanganak kahapon? Humingi ba naman mga minamahal ng humigit kumulang 500 million emergency funds? Pero baha pa rin ang inaabot ngayon ng Navotas. Milyones ang budget ng 2024 para sa gate rehabilitation. Pero ano yung nangyari? Wish pa din. Oo, binabaha pa din. 'Di ba? So, isa lang yung masasabi ko na napakawalang kwentang leader ni Toby Tiangco. Wala man lang siyang yung tinatawag na voluntarism, 'di ba? Wala man lang siyang tinatawag na pagkukusa, 'di ba? So parang nangyari kasi contractors versus conflict of interest, 'di ba? Conflict of responsibility. Ang laki ba naman ng cut dito sa mga flood control projects na 'yan, 'di ba? So wag kami, wag kami, Toby, hindi kami mga pinanganak kahapon, kaya hindi ka na makakaulit ngayong 2026. Kung gusto mong umalis, di umalis ka, traidor ka naman, 'di ba? Oo, matapos mong pakinabangan, matapos mong gamitin, matapos mong babuyin, itong admin, bigla-bigla kang aalis, malalaman namin yung totoo mong kulay, hindi ka kawalan. Kung gusto mong umalis, Toby, hindi ka kawalan.
Kasi wala ka din naman ibang ginawa kundi ipilit yung sarili mong maging house speaker kahit hindi ka naman gusto ng tao. Hindi ka gusto ng tao, umalis ka. Diba? Huwag kang papempem, pa-FC dyan. Hindi ka kailangan. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang posisyon na hindi ka naman gusto, Toby. Diba? Alam namin gusto mong maging house speaker. Pero hindi ka talaga gusto ng tao. Hindi ka ba nahihiya na paulit-ulit mong sinisiksik, dinidikdik? Diba? Pinagsisiksikan yung sarili mo sa posisyon na hindi ka naman gusto? My God, Toby. Konting kahiya naman para sa sarili mo. Diba? Alright. Mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Yeah, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.